Genesis 31. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, hindi na tulad ng dati, subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito, umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. Sinabi naman ni Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama, dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nidustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat naggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagka ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan, ngunit hindi ko iyon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo, subalit bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon kung makita ninyo ang inyong mga Diyos sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban.
Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah at gayon din ang sa dalawang aliping babae, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitago na ito ng ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo, at iyon ay kanyang inuupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, "Huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon." Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa iyo? Mas batas ba akong nilabag at ngayon na lamang..." Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong let me read this again. Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon ako nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi marahil ay pinalayas ninyo akong walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya kayo." Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan, ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti'y gumawa tayo ng kasunduan, magbuntun tayo ng bato na siyang magpapaalala ng ating kasunduan." Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato, ito'y tinawag ni Laban na Jegar sa Haduta, at Galed naman ang itinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, "Ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa." Tinawag din Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, "Bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan." Pagkatapos sinabi pa ni Laban, "Narito sa pagitan natin ang mga batong ibinuntun ko at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin." At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo.